Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Bangga! Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:06 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun,
mamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Si Manuang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manuang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa Energy! Prangkahan. Prangkahan. Aksyon sa Energy! Prangkahan. Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Dakan, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Good morning. Petsa 30 na. Katapusang adlaw, bugat Abril dagoon 2026. And tomorrow, hello May, Mayo na buwan. Kada siguro mga inadlaw ba? Ara, masugod yung manong bugat Mayo. Hindi nyo man mapanuhan. Magasugod yung man kita bugat Hunyo. Balik klase na dayon sa mga chikiteng tangan. May sambugan lang kamong bakasyon. Alas 6:13, 13 minutes past the hour of 6 in the morning. Aga kung welcome. Tanan natin mga kasimanwa. Always nakatutok sa aton karang pagpanerbisyo publiko. Pwede kong magpartisipar sa mga concerns ginakabayakan. Abay, pwede nyo ipaabot. Tumawag o mag-text sa pinakasikat ng numero sa probinsya Takan sa balat ng radyo. 0928-125-7274. Pwede man ka magtawag sa amon karang landline number. Dial 268-6118. Or mag-comment na sa comment section daton karang Facebook Live. Sa amon karang Facebook page, Energy FM 107.7 Kalibo. Sa mga nagpamati sa inyong mga radyo, kama naman sa inyong mga television, ay live man kitang mabatian sa Aklan Cable TV sa Channel 3. Sa mga nagmensahe katon kahapon na sa may New Buswang, sa TV nagpamati katon everyday. Good morning sa Salazar family. Magkaroon nga adlaw karata Uwebes, katapusan nga bugan sa or katapusan nga adlaw sa bugat Abril. Bao petsa 30 o tagalimakon. Noag kahapon nag-pop up sa aton nga social media. Rong impormasyon nga kahapon gali rong anibersaryo sang dag-ungon aron natabo nga pagbaril patay sa sangkabatikan ang kilagang broadcast mamamahayag nga si Tay Johnny Dayang nga silbiman naging OIC Mayor Ita Banwang Kalibo.
Ay anugon rong dagagat investigasyon, may napanabat ron baga. Kung matandaan nyo banwa, rong pagbaril patay sa mismong panimagay ni Tay Johnny Dayang. Bao mana datong time nga natabo rong pagbaril patay. Grabe man na rong gunman at kung sino man rong mastermind sa likod dit pagpatay kay Tay Johnny Dayang. Nga tubsan pa man na rong 80 anyos ron nga magugang. Samod sa ring rason rong nagduwa ka to ay natabo rong insidente. Election period. Yani may mga taot opinion nga basi man na election related rung pagbaril. Pero sa investigasyon ni taton karang mga kapulisan, andang ginatumod nga no relation arong insidente agpadayon pa nga ginausoy magkaroon rong dayang suspetsado ay sa pag-imbestiga itaton karang mga kapulisan na identify rong dayang si alias nito, BB Boy ang agin sa publiko man una yun sa social media arong itsura kurundayang suspect ugaling hasta magkaroon hindi sa gihapon makita-kita rundaya karang suspect kung siin gidi maura nagapanago ay una ka to may mga sighting on kuno ka na sa pila ka mga lugar pero uwa man sa gihapon up to now nagsangdag unyon kahapon uwa sa gihapon hadak peron daya kra nga ginakabig nga gunman nagbaril patay kay Tay Johnny Dayang. Kaabu-abu kato nga mga speculations nagaguwa ang mana basi politically motivated rung daya karanga na tabo. Pero kung sa aton karang mga kapulisan sa andaman anang investigasyon ay kuno not related banwa ani rung pamilya rung taga-suporta ni Tay Johnny Dayang padayon sa gihapon rung panawagan ang kabay pa madagpan ron rundaya karang gunman nga may kahimuan sa pagbaril patay kay Tay Johnny Dayang. Pero raton karang aklan PPO ginapasiguro man sa gihapon sa publiko
ang hindi nanda pag-untatan rondaya karang investigasyon ag sa pag-usoy agud madagpan rondaya karang mastermind ay duyon rung maging dagan agud masayuran kung sinugid rung mastermind ay sa pag-imbestiga man itaton ng mga kapulisan dayang rang sospechado ay isang ginagkabig nga gun for hire. Dayang si Kim Wensi Bayang Antonio, 39 anyos, ando yun rung suspect nga mas kilala nga ni sa alias nga si Bibi Boy. May ginapagawa nga warrant of arrest rung korte ku Enero 29 pa. Agpadayon sa gihapon rung pag-locate. Itaton karang mga kapulisan nga umabot na itasang dagon magul mo 89 anyos. Huwat kalaban-laban sa mismo pananang panimagay sa Villa Salvacion, Barangay Andagaw, iya sa Banwat Kalibo, samtang nagapupahuay, nagapungko, sanday karang may sala, ag imora binaril kurundaya karang suspect nga una nakapuwesto sanday karang may guwat bagay sa may guwa kuwantay karang pader dead on the spot. Ani padayon rung panawagat pamilya hustisa kama naman rung mga supporters ni Tatay Johnny Dayang. Kim Wensi Bayang Antonio, duyon rung pangagat suspect alias Bibi Boy, 39 anyos. Pare-pareho man siguro raton karang handom o nga mga kalibunhon nga madagpan gidron daya karang suspect ag kumanta imot nasa tono agud rong hustisya gid nga minatuod-tuod mabuo ita pamilya Dayang. Ay doon rong klaro may nagsugo ay gun for hire aron daya karang si Bibi Boy nga may warrant of arrest kon suspect sa rondayang krimen. Abril 29 ito natabo. Yan nagsang daguun kahapon. Sa pihag nga bahin, rung hindi sa gihapon matapos-tapos nga pagtao itkulay sa relasyong Jojo Ang ag pamilya Marquez. Aminado manabi si Congressman Jess Marquez nga daw mabuhay kun sanday nga wait interaction no ni Jojo Ang
Ag hato nga ni rong sambilog nga patunay sa nagkalat nga video kung mauno sanda nag-isnaban, nagdedmahan. Kani nagagawa rong speculations itawo. Nga daw buko niya nit speculations. Daw 100% sure na. Sa energy. Nga hindi na sila magkaalyado ay daga-daga ni Jojo Ang si Ted Haresco sa nagkarang mga engagement ag ginabaliwala, ginadedma na rong mag-amang Marquez ay kung kay Papa Jess Marquez matana ay nananatili imaw ang loyal sa partido. Sa energy. Ag magayo pamana rong eleksyon. Maabo pamana akong dapat intindihon kaysa ruyong chismis. Ag may una abimana nga naging ugo kurundo yun nga nagkalat nga video nga kung analisahon mo mana ay, daw hinungod gid. Daw kung may anong intention gid ron dayang naka-captured video nga sangka elected official man ay na-identify nga ni it the staff ni Jess Marquez nga igto pa sa likod nanda. Imaw gid man ron nag-capture karon. Ako nakita un mananana nga medyo bukot manami ay hamaan it ginkalat pamana hamad ginsend pa sa katapot sa mga katapot media. Hay ano man narong intensyon kurundaya karang mayor. Sang ka mayor iya sa probinsya Tagan nga nakaka-capture ko ratong video nga ginpakalat, ginsend sa mga media institution iya sa probinsya at akan ano gid man naraan ang purpose kato kung wa man man ato nahungda ay hamad ginpakalat pa. Action sa energy. So nga ni daw hinungod man na puwenestuhan gid ri kato daw man na inistoryahan. Ay magtatak na yan sa isipan it mga Marquez. Raimo karang hinimo hamaan matana. Ay imposibleng in good faith man manarong pagpakalat kato. Nirong pag-analisa it ng mga supporter ni Jess Marquez. Ay may ibang intention gid rung nag-video ag nagpakalat mga kasimanwa. Ano rung magiging implication karon? Bantayan ta. Sa pihak nga bahin, balitang lokal man sa gihapon, di ba nga ni napabalita? Kinapos sa budget
Rondayang Kalibo Memorial Park and Crematorium. Rung unang plano, uman nga magautang sa bangko, agud mapadayon rung construction it nasambitan kara nga pasilidad. Ugaling daw kalisod-lisod na mag-utang sa bangko ay bangod nga ni sa kaabo-abo ng utang rung capacity to pay rung gina-consider gun magron it bangkong pagautangan ay siyempre rung gina-collateral karon kung mag-utang rung sangka munisipyo. Usually rung ginagamit nga collateral rung National Tax Allocation o rung NTA. Ay kung makipilang beses nyo kung ginobrang collateral, pwede pa bagayhan. Yani rung ginasaligan tang maging income generating nga may kitaon man rung mido nga igarimit sa atong munisipyo. Negative banwa, bayad lang kitang bayad. Monthly amortization sa bangko sa ginutang sa pagbakal sa ronduyong gugta, kama naman sa pagpatindog itrong duyong structure. Sa energy. Anirong pangutana, Kalibo, kaya pa ba? Ay hindi man pwedeng ganyan na lang yan nga maging white elephant na naman. Matugog lang rong kwarta at kalibunhon ag magbilinayad lang gilang kita it mga kautangan nga uwamat nagasugod, uwamat ginatawag nga return of investment sa milyones nga gingamita. Napapaisip ro mga taga-barangay Mabilo, mayad nga ni. Nga kinugang sa budget agud hindi maka-operate ay total man na kugang-kugang man dun sa mga requirements kamanat ECC. May una man nga nag-iisip, nagahambay nga mga taga-Mabilo. Nga bangdanan yang manang kugang sa budget ay hindi gid man manandaron mapa-operate pa. Ay bangod nga ni sa kakugangan sa mga requirements. Ay ano rong plano? Ay daw gin reject na. Rong unang planong mangutang again. Agud mapadayon. Rong construction it nasambitan karang facility ay gin-istoryahan sa ELA nga kuno next year na lang sa 2027 na lang nga development fund mabuo idugang nga pondo sa ronduyong Kalibo Memorial Parks and Crematorium. 20% development fund sa 2027. O nga ni, mabuhay pa ron, matenga pa ron. Pero padayon doon ay may request si Mayor Sucro sa Sangguniang Bayan.
ang tawaan ni Mount Authority ay kinahangan magbakay i-transformer nga ibutang rena sa Kalibo Memorial Park and Crematorium. Basi tayo yun matasige rumakon. Rung, kung anong phase kun ron, kung phase 1 or in your face. Ang tapos yung kuno. Basi paunahon anay ron it operate. Agud bisan papaalin, maka-generated income raton karang munisipyo. Agud may pang PNP sa pambayad sa inutang sa bangko. Aksyon sa energy. Mau harapa banwa. Speaking in mga project ngarang too much delay. Aksyon sa energy. Ay kung sa hustisya ron ay justice delayed, justice denied. Aksyon. Ay paano sa mga proyekto nga ay rohaton nga detective, private, personal detective, Aksyon sa energy. nakapenetrate una sa ongoing Kalibo Public Market Construction. Ano rong nausisaan itaton karang personal private detective ruatong PPD. Hindo na. Isugid takinyo ay alas 6:37 utagilyo. 6:37 in the morning. Magapanong balik kita sa hindi ka magbuhay. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako itsikreto mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Po, yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances.
Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Manso, dito sa Panay, Arua City. Maganda ng katawang ko. Dati masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, di ko tatay. 4 na araw bago po kayo magbawas. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na. Nagtatay na ako. Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo? Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee. Okay po. Kung minsan, pagkaaga, almusal, pag walang ulam, pinaulam ko yung rice coffee. Yung rice coffee. Masarap. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visyo. Ang visyo. Yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling tapsiderya, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi.
Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The only rice queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tikim. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The only rice queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Workforce Career Institute. Workforce Career Institute offers graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Is now with strategic partnership with the University of Makati, a CHED accredited institution widely recognized as a trailblazer in the field of education. Workforce Career Institute and University of Makati strategic partnership is established to deliver holistic, practical, and high-quality education. Workforce Career Institute is now ready to officially welcome individuals who are ready to upskill, upgrade, and reskill. For initial screening of your admission requirements, please submit clear colored scanned copies at admissions@workforce-institute.com. For further details, you may call 0917-155-3325 or telephone number 500-0526 local 036. Refer a friend and be rewarded. Workforce Career Institute. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:49 in the morning. Reminder, Banwa, Rung Workforce Career Institute in a partnership with the University of Makati. Nga offer it the graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. May andang open house on May 6. Malapit na lang, ha? Adlaw Miyerkules, May 6. From 9 a.m. to 5 p.m. Pwede ka mo magbisita, mga kasimanwa. Ag sa dugang kasayuran, pwede man ka mo magtawag.
sa 0917-155-3325 o sa karang landline number na may area code 036-500-0526. Arong Workforce Career Institute and University of Makati. Open house on May 6, 9 a.m. to 5 p.m. Kunaron sa may Pitumbukon Street, Poblasyon, Ibahay, Aklan. Good morning nga sa aton nga mga nakatutok makaron sa atong Facebook Live. Kay Kuya Michael Quito, good morning. Good morning man kay Ate Angie. Kinyo tanan na kay Ate Josephine sa mga taga-Kaano. Kay Kasimanwang Agnes Bautista sa Ligumba. May dahil man nga agahon. Kay Kasimanwang Jeline Langga sa mga taga-Hawili Tangalan. Sa mga taga-Mabilo, may dahil nga agahon. Mabilo Kalibo ag taga Mabilo na Washington man ag nasa Tambak may dahil nga agahon. Kay Sonia Bandiola, good morning. Ay kay Auntie Sonia tagalira ba kamusta? Wa din ka pamasya rito sa Bagakay ko fiesta. Si Andrew gat rito ag si Commander na ag anang junior. Rong namasya rito sa Bagakay ko Sabado nga to last week, no? Sa nagmiesta ito. Oo, kamusta kay Auntie Sonia sa mga taga-Embarcadero o na sa poblasyon Ibahay. Kay Kasimanwang Marie Chris Bolus, good morning. Kinyo tanan na sa Bacau Norte. Kay Inay, Maribet Kual, good morning. And my friend Russell, hello kinyo na sa Retos Family Man. Maliza Selosa Tambong, mayad nga agahon sir, thank you po. Sa Ninong Vince Imahe, sa Ninang Maria Lenny, Rabito and Imahe family in San Francisco. Also to Juvie and Jaya, ag sa mga taga-Kinalangay Nuevo, ilo kay Kagawad May, Kagawad June, anang bebe. Ilam ko ta, birthday ni anang bebe kahapon, ay may pa story imo nga nga may cake, gali man na. July pa tama na ang birthday. Ay, sige, advance lang anang bebe. Kay Kasimanwang Roderick Rinon, sa mga taga-Badio naman siya, pero si Kasimanwang Roderick Rinon, igdo magkaroon sa Ilocos, nagapamati katon. Kay Nanay Rita, kay Tatay Chris, managbanag family na sa Dongon East naman siya, kay Rufel, kay Nab. Thank you, good ka sa pagpamati always. Agro mga taga-Kalibo Public Market, good morning. O naman sa Ibahay Public Market, San Washington, sa Banga Public Market, sa Makato. Tanan nga mga public market nga nakatuto kato. Aboy nga salamat sa mga taga New Busuang, Totolite, Cheryl, JJ, Silvestre, ag Maglalang family. Kay sa Nabong family, kay Ronnie, Mami Ruby. Ag siyempre sa pong paring RJ Kiro sa Maring Gliza. Na kay Ate Sia, Tibor, ag kay Yiza. Good morning kinyo tanan. Alas 6:53 na sa iron tanay mga natipon ng mga balitaan di Kasimanwang Vanessa Paderes sa nakarang paglibot-libot reya sa kabisirang Banwat Kalibo ang pila pa ka mga kabanwahanan una distrito at probinsya Tagan. Barangkahan Live Report. Kasimanwang Vanessa, would you report i-energy mo na? Yes, kasi manuwa nga Jopel sang ka minor de edad karon dugi nga kustodiya sa aton karang nga MSWDO bangod gali sa ron karang nga kaso nga statutory rape. So ging kustodiya anay ron karang sang ka CICL no or Children Conflict with the Law sa aton karang nga MSWDO matapos nga ni karon nga ginpanaugan in order to take custody iyaron sa aton karang nga Banwa Ita Kalibo kahapon ra ita Miyerkules tak na alas 4 kasi manuwang Jopel. So karang ging serbe no nga order to take custody kontra sa ronday karang minor de edad ay may kaangpanan nga nira sa kaso nga statutory rape nga may docket number nga CC number 18459 nga ging paghuwa aron ko April 21 na 2026 kasi Banwang Jopel. Ronday karang nasabitan nga order ay ginpirmahan ni Honorable Maria Fe Macabalis Taal, assisting judge karon ita Regional Trial Court or RTC Branch 3 iyaron sa Banwa Ita Kalibo ko sa sinya ni ronday karang gina
aresto kara nga minor de edad hay uwa karon iti rekomenda nga piyansa para sa anak karon nga pagkatubangon kara nga kaso kasi manuwa nga Jopel. Despite nga CICL imaw, pero ron desisyon hapon ni korte, no bail recommended. Ang igtot imora under custody, imora kas manuwang Jopel sa aton nga MSWDO. Din do ang naisip ko, curious yung ako, no? Kung bangon nga ni CICL, ag makaroon na kabugat ng kaso, ginpanaugan timot desisyon ni korte, ginrefer sa MSWDO, sinanda din i-detain doon? Raton ka nga nabo nga information kasi manuang Jopel sa MSWDO ano imaw, tapos ay gin-check nga ni kaina kung sa mo after karon sa MSWDO, igarimit imaw, so wa kita idea kasi manuang Jopel kung no. Oo, paano ba ron para sa treatment mga karon CICL. Ngani, no? Ay, tao kung may boys town man kita na sa may naluok So, No, possible. ru ako na bing na buo mga old info before, no? Ay, until such time nga mag-abot imaw legal age like 18 years old bago imo i-remit, no, sa ARC or BJMP. While minor pa siya, hayun mo sa custody at MSDO, din gusto na ito masiran kung sinsan na ginabutang nga facility, no? Una ayhan sa Boys Town or we don't know, no? Pakiusi sa abiron kasi manong Vanessa. May idea kita, no? Hindi na aton karon nga pangutan kasi man mo Jopel no kasi ini mo ra igalimit no. After karon nga i-custody mo sa aton nga MSWDO. Samtang sa aton man karon nga dugang report magalimariya sa aton karon nga Kalibo PNP sang kagagaki karon ro ginga pulungan na no sa aton karon nga lock-up cell bangod yan karon nga magpanuwok no dahil sa komosyon karon nga naguntad iyaron sa may banwa ita Kalibo bangod yan sa away karon ita hugta kasi banwa nga Jopel. Pamilya ra. Dahil wa karang bilog ro involved nga mag-igbata kasi banwa Jopel. So ito yun usually no, rong gusot it pamilya, agawan ng lupa, okay? So rekara nga report ay may nagaguntad gani karon nga komosyon no. Sa pagitan rekara nga daywa karon nga mag-igbata di kara sa may Bougainvillea Street yara sa may barangay Dagaw sa Banwa Ita Kalibo matapos nga ni karon nga mag-away dahil sa issue nga ni kara about sa hugta kabiiron April 29 alas 10 yata kara alas 10 imedya ita gabi kasi manuang Jopel. So base sa report aton kara nga Kalibo PNP nakabaton sa ita tawag ra sa nakaroon nga istasyon takna alas 12:25 kabi kon ita nagob may kang tanan nga nito dahil kara nga komosyon sa nasabitan karon nga lugar ag abot sa lugar no naawat na tagagi dahil kara nga komosyon nga nigin kilagar dahil kara maimbulbado nga sangka 33 anyos, 23 anyos, agad 31 anyos kasi manuang Jopel. So base sa pauna karon nga investigasyon nit aton kara nga mga kapulisan nagagawa nga may gainuman o nag-inuman kara kara nga 23 anyos nga ra ag 31 anyos nga ra nga kibali dahil kara nga nagainuman kasi manuang Jopel ay bukod at magpamilya ra. Gainuman niya tagid sandara. Kat umabot dahil kara nga second cousin ita sa bilog kanta karon ila sa lugar at dinali nag-umpisa karon diskusyon no gibuksan para kara nga issue bangod sa alitan nga ni sa hugta nga ra kasi manuang Jopel. So dahil kara nga pag-abot ita kara nga second cousin isa bilog sa mga nagainuman niya to ay nagtuga ta ita mainit karon nga diskusyon bangod nga dahil kara nga 33 anyos kara nga gagaki hay nag-ano timura banta timo kasi manuang Jopel nga pagabarilon dahil kara nga daywang pagagaki nga nga nagainuman. Yani anak pa karon nga ging baliktad ro la mesa agin tugot pa na ron kara nga sa bilog ang gagaki nga ra. Kay bahan tay anak karon nga igkampod anang nga ging bayo dahilan para nga ni mahuag tara anak kara nga pustiso kasi manuang Jopel. Bangod sa mabasog to kag pagtuok ita kara nga 33 anyos nga ra. So nagsukuman aga gumayuman pabalik dahil kara nga tinugop kara aga nya ni hapunggan mata ipila karon ng mga kapitbagay pero bumalik pat dahil kara nga 33 anyos nga ra kasi manuang Jopel bumalik pat imo sa lugar aga uman nga nakipag-away sa anak karon nga igkampod nga ra nga hatumat at tinugop na nakaron sa waga karon nga duunggan aga dunday kara nga igkampod man na nga bumalik na ipabayo ka na
Mao nga hatuta-hatuta pa nimo ipilang beses karon kasi Manuel Jopel nagdaigo ta nga ni Rana karon ni itsura sa bakod sa karon nga kural kasi Manuel Jopel bangod man sa pilang beses na limura nga gintuhog gani gidalaan ay sa provincial hospital dahil karang mga ibulbado para nga ni sa anda karon nga medikasyon ag gindalaw dira sa aton nga police station samtang gingkustudiya anay dahil karang sa milog nga sa mga ibulbado bangod yan nga naga-session sa darag inay mo sa influensya karon ita makahilong man nga inimnon ginpatawhay anay ra kasi Manuel Jopel saber up pa lang man ginpatawhay anay sa aton nga lakap cell no giistoryahan matananda kara nga randa kara nga issue nanda kasi Manuel Jopel hay pag-istoryahan sa barangay justice system inaron sa may barangay Andagaw para sa formal karon nga resolusyon kasi Manuel Jopel. Kung ano gidran ng desisyon kung magkagasuhan o may mediation nga matabo no. Ang mga bata pati sandara agawan lupa o taranda nga ginaproblema. Din ani makag kasi Manuel Jopel hay siguro wa ta naungkat randa kara nga diskusyon nga ra no. Pa siguro nandagon minanagot anandaron do yung problema. Sandagot ang mga ulihin tubo nga raro nga nagasagupaan. Ay. Doon nga nero problema kasi Manuel Jopel kung kagapad-gapad gidarugta karon nga kinaawayan. Oo, okay lang ay kung sangkusing mo lang man hay. Galing ay isang agang gugta tabi ron mapuslan gid ron ang mabudlay ginabi basta pinamilya man gara nga away kasi Manuel Jopel. Hindi mo man labi mapadaya ron sa paisog-isog kasi manong Vanessa rong land dispute nga ginatawag no. Korte man gihapon mag-decide karon. Nagbagaywan ka muna, naduguan ka mo, hay alin na inyo dayon kung imo ro pinakamabong dugo, imo dayon rong ginaagaw mong gugta, hindi man madaga sa makaruyon doon. Magtawhay gang kamo kung sino gidong may rights karon ay isuko sa korte agud magawad ka na. Din ta kasi Manuel Jopel. Dumalisod nga ni kara ay Rosam Bilog abi ka na kara kasi Manuel Jopel hay nagbuya ta ita kumbaga threat nga ron nga barilon na naron daywa kara ka mga lalaki. So doon ta base ka sa pilang adlaw ay mo para maging subject person ra no kasi nga ni hay nag-threat. Sa akong rana nga itong baril ay lisensyado man o na gid man karon kinahupot nga baril kasi Manuel Jopel. Tawaan na pa it-lead ng mga kapulisan. So do you know under custody anay ro sa bilog kara kasi Manuel Jopel para nga ni magtaw-tawhay anay mao dahil nga ni nakainom yan ay karon ging kulong sa atong karang lakapsen sa Kalibo Municipal Police Station. Istoryahan lang sa barangay doon. Samtang may ato nagyara nga initial nga information no kasi Manuel Jopel bangod sa nagyara nga alleged kidnapping inaron sa may Banwa Altabas. Sige pamati kami. So aton kara nga nabuong initial pa nga information kasi Manuel Jopel sang ka misis ra no nga imurahay alleged kidnap kuno ra ita daywa ka mga persona ang ilaw nga nimo ra nakitaan sa may Banwa Altabas nakitaan pa nga nimo ra mga gaob sa anak karon nga panggawason no sa atong girang initial information sa anak karon nga daga nga 850,000 nga kwarta kaya nadala sa man no kasi Manuel Jopel. Pero tagasiyan gid imo ra. Negative kasi Manuel Jopel wa pa gitaw karon nga bilog nga detalye raton kara nga ang sa CNP may kaangkadan sa kara nga alleged nga kidnapping. So hindi na aton kara nga pagabalikan no kara nga linya it out of CNP kasi nga ni initial pa nga ano nga information nga gintaw katon kasi Manuel Jopel at aton nabi nga ging confirm kung may inagid man nga makarayang insidente. No, so ging-confirm at anandara hindi na patanga ni kara alas 8 ro invest kasi Manuel Jopel no posible nga basi si Hepet ani kuno kara dumagtao ita information ang sa karang kaso kasi Manuel Jopel. Do you need random protocol man it's either the COP or the deputy no? Good sakto gid mga impormasyon nga i-plaster nanda sa media. Pero ato anay nakit-an yon rong misis nga missing nga may daga nga 850,000 pesos nga saan ang panaysayon hay biktima imaw it kidnapping. So, mga San Domingo nimo naduga una imaw sa may Altabas nakit-an nga may mga gaob sa gawas. Mga gaob at paso tay mawra kasi Manuel Jopel. So suno ka na karon hay
nga nga nakita niya ta or nabugtawan niya ta imo kara kasi man Josel nga nakahigot ta imo ra sa kara nga poste na ko sa evaluate as ba. So far din pang man datong kara nga information no ag hindo na aton kara nga tawagan uman datong kara nga ang tabas PNP sa bilog kara nga detalye na si Manuel Josel. Oo, ay dapat maklaruhan ay unaw na bing umanira it mga negatibong reaksyon, no? May mga allegations siya na bing nga tinakas na kunurong kwarta, nagsunod sa iba, no, ginausimot anang asawa, agarat agali hakitan imo nga may mga gaobag paso ag saan nga aligasyon ay biktima at imot kidnapping. Okay. So ito na datong sa yuron gara kasi man Jopel kung alin gid man kung alleged kidnapping gid man o kung nanora anak kara nga status no itar kara nga kaso kasi man nga Josel. So datong kara nga atod nga balitaan magalin sa atong kara nga area of responsibility sa kay patrol with kasi Manuel Jerome Lastimosa para sa patas sa may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manuel Jeneline Gana kuman si kasi Manuel Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palang Prangkahan Live Report! Nabatian natin si Kasimanwang Vanessa Paderes sa nakarang natipon ng mga report. 7:06 alas 7:06 mainit-init yun rong tiyempo sa mga kakabugtaw pa yan o magkapi-kapian ay agdiharagon kita sa final liman daton karang pagpanerbisyo publiko. Ang bangit mga taga Barangay Mabilo, Kalibo doon do ginahambay nga aray mo pakak ay kundi doon rong nagwa no ay sanda nga conduct nga meeting no ay hindi magutang para mapadayon rong Kalibo Memorial Park in the crematorium ay maabo pagkaroon ng tagambakan no ag may porsyon po na nga paghimuon no rong cemetery part nga may mga pansyon ba nga raw ay tama man ro ay SB Emerson La Chica nga to no ag ay SB Attorney Christine de la Cruz nga hambay nanda utang do yung kwarta ay rong sugid no bangod nga ni may problema gundrong Kalibo Municipal Cemetery ay gutok na no gin sample pa nga ni supply and demand no ginakuha ngun sa lugar doon yung supply doon yung demand ang supply ng mga minatay nga ginagubong so hindi na mabalance. So kinahanglan magtukod another cemetery rong Banwat Kalibo no although may Catholic cemetery mata may Milagrosa no ag may Chinese cemetery sa Chinese cemetery karon syempre may dugong Chinese matarong gubong ri karon ay sa dato po yung abing senaryo no nga uman niya ni paathag ni SB member Emerson La Chica nga rong plano tabi kato hay pag-purchase ito yung gugta no hay kuragan no padiran tanganid fence and then backfilling tambakan agbutang at mga pansyon agud gubngan agud mag-operate na siya as cemetery no agud igtugon ro iba nga mga minatay igubong no agud for that reason hay may kitaon yun rong munisipyo may return of investment no nga gagi ay syempre pag utang mo sa bangko hindi man mahambaron nga hanggat uwa pa it structure ito nga naga-generated income ay hindi anay kami pagpabayara hindi man ganun ron
Pero natabo nga ni nagtukod it krematorium, iba rong desisyon aron yan rong ginahambang itpilapag ka mga department heads rin nga wa it proper coordination, no? Hangawa man kuno iba, hindi ta man maintindihan kung nagahugas kamay or genuine gid man randa nga mga reaction nga what the proper coordination. So kulang na sa budget. So may plano nga ipa-operate anay rong tapos yun nga portion which is the crematorium. Butang naton nga mag-operate rong crematorium sa mga kalibunhon na klanon. Sa mga pamilya nga may pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan. Sa napugo nga minatay, pila karon rong afford nga magpa-cremate. Sambilog daywa o ba si uwa pa? Aksyon sa energy. So paano natin mahambay even though ipa-operate do yun nga crematorium that it can generate income nga maka sapar sa bagay ranta sa bangko. Unlike kung cemetery at aron nga afford naton nga mga ultimong kalibunhon. Aron lang gidrong choice nga mabilin kimo, usuyan mo lang gidayad paraan ay cemetery ron kinahangan igubong raing minatay. Ay kundi insigidas rong pag-generated income ay kung crematorium ba si once a month, twice a month may nagapag-cremate, ay paano maka-generated income? So do yun rong problema. Paano nga ni mapa-operate do yung crematorium? Ay harang sigidas rong pag-oppose it mga residenteng apektado na sa lugar nga sandaw niya ni rong direkta nga nagpaabot it reklamo request it a thorough investigation sa nasambitan karang facility. And if the facility or the LGU Kalibo haven't comply yet all the requirements para maka-operate, ay paano mag-operate? Kung sa 20% development fund, 2027 paron mapondohan. O ano man rong matabo. Nga. Sa 20% development fund for 2027 mabuot pundo. Agud matapos ko na ron do yung Kalibo Memorial Park and Crematorium na maling tansyago man kita. Parang doon matapirmiro nga nagiging pattern parang template na ay kung balikan tarong COA report doon man rong nagatuhaw over projection. Tapos sa ma-generate nanda hindi man kaabot sa andang projection. Tapos dayagang rong amount nga na-generate rong gagastusan hiyapaw pa. Ay nako, sa 2025 nga COA report ano man ay magtuhaw ay raton nga private or personal private detective inosisa yun doon kay
Madam Alona, itakuha kung hinuno magwa rondayang 2025 nga COA report. Basi mabuhayan pa ko, no? Basi mag-Nobyembre pa. Basi abuton pat Paskwa, kuha ha. Ag ipaskwa nyo na lang. Ay paano rong request nyong gugta? Si LGU Kalibo una sa naloog. Nga 3,000 square meters una. Tunga sa 1,500 square meter. Pero hindi makumporme rong miyembro sang gunayang bayan nga hamad gamiton nyo ay inutangan nit Kalibo ron agud may gamiton rong banwat Kalibo tapos itao ang kinyo ay bukod manabit sa Klaw it LGU Kalibo ron do yung opisina ay sa paghituon ta it's province-wide. Nga dapat man na ito kamo sa province magpangayot gugta ay uwaman kunot ma-provide nga nirong province nga niiyasan da sa Banwat Kalibo nag-request o hay nanaog sa 1,000 1,000 square meter lang mana daw doon yun nakaabot sa Office of the Municipal Mayor. Ag daw initially okay na pagbalik sa Sangguniang Bayan nagbugutuhan hindi makadecide. Nanugnan man sanda ay matuod man. In the future, magamit at Kalibo ron, nagsayang lang. Binakay natin ron, pamaagi sa pag-loan, utang, paggamit na lang kanda. O to cut the story short, nanaog into 500 square meters. O doon lang gid mana huling tawad. Hay ano sanay COA ay kung 500 square meters malang mana ay hindi lang ay maisot ron para sa among operasyon. Good morning sa Ninang Maria Lenny. Ninang, good morning and sa paring tol Edwin Managbanag na sa Milpitas sa US of A. Kay Kasimanwang Eileen Ruan, blessed and victorious morning everyone. Likewise Kasimanwang Eileen Ruan. Kalibo Memorial Park and Crematorium kinugang sa budget. How di Carabao? How about the ongoing construction at Kalibo Public Market kay Mayo na? Ku February nga to dapat tapos na. Nagkaroon problema. Bangod nga ni sa reklamo it mga negosyante sa kaisot-isot nga mga puwesto. Ro mga stalls, pati ro mga yatok rin na isutan ro mga negosyante nagreklamo. Ay alangan i-insist it munisipyo, it engineering. Ruanda nga original design. Kung nalisdan, kung malisod para sa mga negosyante. O pinamatian as if you have a choice. Pinamatian, i-renovate. Agdo yun ro naging rason for another delay. Extended again. Rung sugid guman, Mayo na. May and tomorrow mag-aumpisa gon rung bugat Mayo.
namuga ka nga ni rong aton nga mga miyembro at konseho ay nakaabot kanda nga daw uwapat na adjust no rong spaces nga paran pabahugan as per request it mga negosyante pero after nga nagmuga ka ay siyempre, nangawasan da. Ay do yun rong rason It hamat i-extend guman it May. From February, ay agayuson nga ni, i-renovate do yun, pabahugan ro yung mga pwesto. Ay that time nga namuga ka ro mga miyembro at konseho, ay dawat at movement. Pero magaron ginaobra na daw. Ay siguro after datong paathagin mga miyembro at konseho sa sitwasyon, nag-meeting, nag-request nga ni katurong mga negosyante nga bisitahan nanda, nag-meeting, agatugon sunod na. So meaning, kung late man imo to na renovate, ay hamad na turong kinobrang rason, no, nga i-extend up to May. Ay basi makon gin-renovate na, ag sa sugod sa ambugan nga rahi matapos-tapos yung gidman ng darong renovation. Agud santo man sandang rason it another extension. Ayro aton nga personal private detective pa nakapenetrate ginpituhan pa man ako. Paano rong pito, Prit? Sa energy! Ay, nakasugod di mao. No, ay, siyempre ron nagpito ka na, ay, ano lang ginlapitan. Agud, makausisa man, ay, concerned kalibunhon man na ako. Ag anugon rong sitwasyon rea. Una, kita ginana. No, nga do abo pat amanang taga puson ri karaya. Ag sa sugod sambugan ni ginasugid nandang Mayo na matapos. Ay daw impossible. Arat rong makabugo-bugo ay bisan rong empleyado una sa ginaobra nga market, no? Ginkuta na itaton nga personal private detective. Personal na private pa redundant ka man ay kung doon dramon nga identification, no? Ay tao aron-aron sabat. Tao mana sa trabahador una dono kung imaw rong point person or kung imaw ro kung ano man ron tawag ka na, no? Matsa may command imaw no? Pero bukod imaw engineer kung engineer ma-identify tagagi kung sino, no? Matsa may command imaw imaw ron nagpito bawal man na iya, no? So imaw lang ro ginistoryahan hay hinunogid man na matapos da abaw rong sabat ay tao nga ni mana hay di ba nga ni rong promesa Mayo ay matcha indeed ama na matapos rat Mayo hay July matcha indeed ama na matapos rat July basi man sa sunod ang dagon. Nga ni daya rong pangutana ta sa engineering department ta ay ginklaro man ni daya nga sang ka trabahador una sa ongoing public market nga na istoryahan abi rong pagpagapad ko mga yatok nga to ko mga stalls nga to. Mana abi ana tabi manat engineering ron nga design tapos mana hay ipaayos kamon ag wa man na sandat pundong ginatao for renovation na kami manahay ginubra malang man kung ano rin nakasaad sa design na sandig sa kontrata
tapos bag-uhon ay palpak sanda, tapos ipa-shoulder sa kontraktor rong renovation cost. Hindi naman na pwede ron. Pero ginpabida gun dun dati nga rong kontraktor ko no rong magagastos no sa renovation cost. Hay ano tar nabuo naton garang impormasyon nga dauwat ako no ginataong kwarta kanda aga uwaot ako no it budget agud mas maging madasig rong pagtrabaho rin na. Agsayod ba ninyo nga ginabutangan pa kuno it fountain di karoyon sa may sarok ngaron sa gilid sa may corner it Rojas Avenue Extension in Toting Reyes? Ki ano ba makon nga klase it fountain da? Basi makong kung pareho sa dayang fountain sa Pastrana Park nga daw uwa man nagapuslit, nag-ihi malang to dati 2 years ago pag opening of lights, and then after that uwa man. Dali lang. Engineer, good morning. Naka-earbuds tagali ang ano. Engineer, good morning. Good morning po. Oo, aron naga-feedback ring radyo sa idkugid nga nagapamati ka. Oo. Ito Jopel, pwede ba nating balikan sandali lang? Itong one sa Sangguniang Bayan session ko last Tuesday tungkol sa COA. Okay. Hindi ba, pagbuto ka ron, ay yung ginambang nga ni, pang 2,000, to 1,500, to 1,000, to 500. Kila ang beses sanda, nagbinoto. The same yung issue. Uto ka 500, 1,000 Ay, hindi ako makapaniwala na yung Sangguniang Bayan kung magbutungan sandahay bukon asanda sandang timindugan. Ano lang isipan. Makaroon na di mana 500 ka. Masunod, 1,000 ka. Ngayon, may 1,000 ka. Mamalik ka man sa 500. What is definite nga direksyon kung ano pagbuto? Bukod nagbase sa andamat ang paniwala o sa andang conviction. Hindi ba kung may issue kayong tinatalakay, magbutuhan kayo, rimong boto, hey, sa sunod man sa imot anang paniwala, rimong boto, ngaron, hey, royon do tama. Hindi po ba? Hey, you're trying to say, engineer, is wasan that sariling desisyon, nagpinamatsyag lang sanda and then ride on. Walang desisyon, makabulo-bulo. Yan, agisiga pa, na noted ko, pag maghambay sanda, no, tungkol sa issue nga ron, anda na yung sumpunan na off the record. Off the record. Off the record. Nahanlok na sandang indugan do andang andang paniwala doon sa issue nga ron. Haman off the record alin sa dito ay pinakamaguan makabulo-bulo sa mga Sangguniang Bayan nga raw. What ay conviction? Conviction sa ron? Daga pa sa kulungan. Pero conviction nga tindugan mo rin mo. Kasi doon man 1,500 naging 1,000 naging 500 balik 1,000 and then sa uli-ulihi 500 lang uman ganon. At yung desisyon nagbalik-balik ron. Kukuyak 1 time, 2 times, multiple times nga para bang comedy sana nga. Wala, parang basketball ito ba ikon doon ka mas sa kadilang court parang wrong parang tennis so ping-pong nagbinalik-balik pero natabo mga Sangguniang Bayan nga makabulo sige 1,000 lang mana tapos nagbago rin isip ay matsakanugon na to sige 500 lang ikaw to may bidding galing natabo ay mauron nga ni, COVID-19 man nga ni mga kung man ito na wala tuloy ang total nga respeto to sa kanila niya. Ganito talaga pala ang Sangguniang Bayan natin. Walang panindogan. Kita mo, gininambay sandang ron. May follow-up investigation sila sa progress dyan sa palengke. Wala. Mayroon ba akong narinig andang talakayon do sa Mabilungaran? Wala. May copied report. Wala. Ang namang tinalakay sa umpisa, binuksan.
inaywan, inututan lang ng mga lokotoy, walang nangyari. Tinawag ko nga kay Mayor Rivaldo At tinawag ko Mayor, saan mga kapit report ay tinalakay ninyo ito sa previous session ninyo, inyong tutukan ito. Hanggang ngayon, wala. Puro, marami siya nagkinukuting rong puro wala mang kwenta. Amang Jobel, may hindi sila sa resolution. Katukuparon, sinamin niyan na nakakainis naman puro lang naman resolution. Walang direksyon kung saan mapunta, resolution. Lahat ay puro reklamo. Ito, gawin natin ito, isanggunin natin, padagan natin at pandun to is respectfully ko sa doon sa mayor. Ay puro malang makaro yun, huwag man i-follow up. Yan. Ay mainis ka kung nakikinig ka, pero magtiis na lang tayo nito. Kailangan alalayan ni dati nitong sangyang bayan. May ganyan, nakikialam ako, malaman nila na gano'n ang performance nila. At mayroon tayong nasasabi sa publiko kung ano ang mga bagong development sa mga issue nga na tuhaw. Kita mo lang yan, karon do. Huwag kita na istoryahe, bisan sa other matters lang, rung brought out yun nga rang investigation or paagi sa committee hearing with regards sa COA report, with regards sa CAFEB financial report, with regards sa Kalibo Memorial Parks and Crematorium. Huwag kita what the follow-up from? Follow-up, bisan si SB Rex man nga committee ba na ng appropriations, wa man imaw nagpaabot it anang boses? Ay wala nga. Kausapin ko si Mayor Rivaldo, tiwag na si Rex. Ganito wa man ako narinig na kung ano rin nang gagawin. Wala ba? Yung mga importante ko nang i-follow up mo ay huwa ka kinakalimutan niya na ay mamtrato ugali rito. Kung may problema kunta, ay one by one tutukan. Kung may problema ay tutukan at i-dispose. Yung problema nga raw na once and for all, ay wala na, tapos na yung issue na yan. Dito, ay lahat ay hanging. Walang katapusan. Wala na liwanag. You know what, mas klaro rin mo nga